Hello, magandang oras po sa lahat ng aking mga followers at ang aking mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood sa aking mga upload na video dito sa aking YouTube channel at maraming salamat po. Ngayon po ang ating pag-usapan ay tungkol dito sa mutya ng kalikasan, pero bago ko sisimulan, yung mga bago po ay huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa susunod kong mga upload dito sa aking YouTube channel. Ngayon po ang ating pag-uusapan tungkol dito sa mutya ng kalikasan na aking nakukuha mismo sa itlog ng tinatawag na uwak. Ayan. Mismo po ito sa kanyang pugaran o salagan ng uwak. Ito ay itlog ng uwak na nagiging bato. Kung nakikita ninyo po yung uwak, siguro maraming nakakilala sa ibo na uwak. Yung uwak na ang kulay ng balahibo ng uwak, itim lahat. Mata, paa, balahibo, lahat itim. Pati yung kanyang tuka, dila, laman ay itim lahat. Yung ibo na yan ay isa po yung napakagandang kulay sa kulay niya dahil sobrang itim. At binigyan tayo ng itlog niya na imbes ang itlog na kulay puti ay nagiging kulay po na itim yung kanyang itlog. Ang dahilan kung bakit ko ito nakita at nakuha, isa po itong himala. Dahil nagpunta ko sa bundok, maraming uwak doon na aking nadaanan sa kabukiran at may maraming uwak doon sa puno ng malaking puno nga, yung tinatawag na wild tree na hindi ko kilala yung anong klaseng puno na yon dahil yung kanyang dahon ay napakapino po yung kanyang dahon at napakalaki po ang kanyang puno at marami po siyang mga sanga-sanga. Kaya doon ko ito nakikita pero hindi ko ito sana makita kung hindi nagpaparamdam at nagpapakita sa akin yung may-ari nito. Ang may-ari nito yung uwak din. Ang uwak ay 2 beses siya sa akin na dumadagit. Dinadagit ako ng uwak at sinusundan ko po yung uwak kung saan siya nagpaparamdam sa akin kung bakit niya ako dinadagit o para niya akong kainin. Parang sobrang tapang niya. Ngayon inobserbahan ko kung saan sila dumadapo at saan sila nakatira. Sinundan ko siya, pagsunod ko napakaraming uwak doon sa puno na yon. Kaya habang papalapit ako sa malaking puno na yon, biglang dumagit po yon sa akin yung mga 5 pirasong uwak. At yung aking ulo ay nadapuan nila at inano ko talaga yung uwak. Nag-scream ako para hindi ako matamaan sa kanilang tuka dahil napakatalas po yung tuka ng uwak. Dahil nga po yung uwak, alam na po ninyo kung ano yung abilidad ng uwak. Ang uwak ay kumakain po yan ng mga daga, sisiw ng manok, lahat ng mga sisiw, basta mga buhay, yan po ay mga carnival na mga kinakain nila, mga buhay na mga kinakain, mga paka, daga, yan ang kinakain, mga isda, dinadagit nila yan. Yung mga patay, yan po ay kinakain ng mga uwak. Ay yun ang dahilan na nakita ko yan. Dahil nga yung mga uwak na habang papalapit ako sa puno ng kanilang dinadapuan ay inano nila ako, dinadagit nila ako, gusto nila akong awayin. Kaya tinatanong ko yung sarili ko kung bakit sila ganun sa akin na wala naman akong ginawa sa kanila. Kaya inanalyze ko kung ano ang ibig sabihin nila. Ngayon tinitingnan ko yung itaas ng puno kung saan sila dumadapo. Doon sila, napakarami sila doon. At mayroon pang mga tinig na aking naririnig doon talaga sa pinakadulo at mayroon din silang salagan doon, pugaran. Yung iniitlogan nila at may mga sisiw din. Ngayon ang ginawa ko, inakyat ko po yung puno ng napakalaking puno talaga yon. Ginamitan ko ng pako para maakyat ko dahil nga bala ko kukunin yung sisiw niya dahil napakaganda po yan buhayin yung uwak. Pwede mo yan i-train, pwede mo yan ipapasunod sa mga busis mo. Dahil marami na rin nagbablog na yung uwak pinapasunod nila sa kanilang busis. Yung uwak, mahaw, yun nakikita ko yan sa
Facebook na pinapasunod nila bago nila pinapakain yung uwak. Ang balak ko sana yung yung taas doon na may mga sisiw, kukunin ko sana para buhayin ko dahil napakaganda talaga yung kulay niya at napakakintab na kulay itim. Ngayon, pag akyat ko doon, may sisiw na aking nakikita doon sa pugaran at mayroon pang hindi napipisa. Ito ang hindi napisa. At kulay itim po yung itlog na hindi napisa. At yung napisa, kulay puti yung napipisa na balat ng kanyang itlog. Imbis na kulay puti, ang kanyang naiwan doon itim na itlog. Ngayon, tinanong ko sarili ko, bakit yung itlog niya na kulay itim? Samantalang yung kanyang itlog na pinipisa na may mga sisiw, dahil maraming doon, 3 piraso yung uwak na namimisa doon. Ngayon, tinatanong ko po yung sarili ko, bakit may itlog na itim doon mismo sa kanyang pugaran. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko po yung itlog at hinahawakan ko at mabibigat siya. Kaya nagtataka ako bakit mabigat. Ngayon, pinukpok ko siya at kinakagat ko po ito kung ano talaga ang kanyang abilidad o bertod. Paghawak ko, bato talaga siya na nagiging itlog na bato. Kaya kinuha ko, araw ng Friday ito nakuha dahil ngayon papalapit na kasi yung full moon. Kaya nakuha ko ito. Pagkuha ko, hinawakan ko. Yung mga uwak na habang hinawakan ko, dinaragitan nila ako hanggang pababa ko. Pero nilagay ko ito sa bibig habang bumababa ako dahil hindi ako makahawak sa aking kamay kapag hawakan ko ito. Nilagay ko sa bibig hanggang kababa ako at sinusundan pa rin nila ako. Hanggang ito ay binalot ko ito ng pulang tela hanggang nakarating ako sa bahay. Dahil kapag hindi ko ito balutin, sinusundan pa rin ako ng may-ari nito. Kaya binalot ko siya, pagbalot ko sa kanya, ayun, nakapunta ko dito sa bahay. Ngayon, pagpunta ko sa bahay, after 3 days, ngayon ko na i-vlog dahil Friday ito nakukuha. Ngayon, ito na po ang uwak na ating nakukuha na kanyang itlog. Ayan. Ang gamit po nito, isa po itong proteksyon na magpaparamdam sa mga kakaaway na may mga sakuna, may mga paparating na lindol, linog, mga anumang mga kasangkapan na nandito sa kapaligiran na tayo ay may mga paparating na mga sakuna. Yung uwak ang madaling makapagkakaalam. Dahil nandyan din yan, nakalista din yan sa Bible yung uwak na nandyan sa yung pinako si Jesus Christ. May uwak na kumakagat sa mata ng magnanakaw. Kaya sali din yan sa kwento ng Bible yung uwak. Kahit nga sama-samang tingnan yung uwak, pero kung gagamitin mo yan sa mabuti, ay mabuti ka rin. Kaya napakaganda ito dahil nga ay nakasali siya sa Bible. Kaya walang gumagambala sa iyo pag nakasali yan sa Bible dahil isa ka rin na bida o kontrabida ka man o bida, at least nakasali ka. Kaya napakaganda itong gamitin sa ating protection at swerte. At yun lang po at maraming salamat yung panonood. At kung mayroon kayong katanungan at kung inyong gusto ito, pwede kayong mag-text or tawag sa aking number. May iniwan ako dyan ang aking Facebook account, Commander Bugtungan. At may iniwan akong number dyan, pwede kayong tumawag. At hanggang dito na lang, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.